Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang isang good news sa Davao City na kung saan masaya ang mga Duterte, VP Sara, Mayor Baste at dito sobrang napahiya si Martin Romualdez. Okay, advertise muna tayo. Mayroon tayong stock ngayon ng dark chocolate. Yung mga gustong mag-order, dito kayo mag-contact. 0916-9000-997. Yan. Limited po ang stock. First come, first serve basis. Hindi po ako nagnenegosyo nito Umiinom lang ako araw-araw dahil napaka-sustansya, napaka-sarap. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang produktong sikwati or tablia. Ito, good news sa Davao City. Sa post ng Davao Commuter, sabi niya, great news! Davao City holds the largest GDP or Gross Domestic Product among Visayas, Mindanao, highly urbanized city. Okay, ito yung mga highly urbanized cities sa Mindanao and Visayas. Davao City ang nangunguna, 601.68 billion ang kanyang gross domestic product. Pumapangalawa ang Cebu City, 353.81 billion. So halos kalahati, no? Pumapangatlo ang Cagayan de Oro City at 317.41 billion. Ang source nito is sa Philippine Statistics Authority. Pangapat, Lapu-Lapu City, 182.14 billion. Panglima, Iloilo City, 181.99 billion. Panganim, Bacolod City, 167.92 billion. Pampito, General Santos City, 152.6 billion. Pangwalo, Zamboanga City, 152.43 billion. Pangsyam, Mandawi City, 128.75 billion. Pangsampo, Iligan City, 92.86 billion. Pang-11, Butuan City, 69.72 billion. And number 12, Tacloban City, 61.41 billion. So makita nyo, ang layo ng agwat, GDP o economic growth ng Davao City at saka sa Tacloban. Nilampaso. O sabi dito is, thanks, sabi ng Davao Commuter, thanks to its effective and proactive local governance, the influx of substantial local and foreign investments, and major infrastructure developments such as the upcoming Davao Bus Project, the Davao City Bypass Road, and the Davao Coastal Road, the city is poised for sustained economic growth. Davao City, life is here. Nakakaingit ang Davao City ba? Ganyan talaga mangyari kung matino ang namumuno. Kaya sinasabi nila na kurakot daw ang mga Duterte. Sino bang nagsabi? Si Auntie Claire. Meron siyang binabanggit na most corrupt government leader daw in the world is si Tatay Digong. Tapos ngayon, sa impeachment trial ni VP Sara, inaakusan siya na magnanakaw. Kung magnanakaw pa ang mga Duterte, matagal na silang wala sa Davao City. Matagal na silang initsapwera ng taong bayan. Mga Davaoenyo ba? But the fact na maganda yung pamamalakad nila, kaya walang makakatalo sa mga Duterte sa Davao City. Kung pwede lang sana na lumipat
lumipat ako ng tirahan sa Davao City, lilipat ako, kailang wala na, crowded na rin. May nababasa kong post na huwag na kayong pumunta sa Davao, kawawa kami, masyado nang matraffic. So, ito, maraming nung sabi dito kay maraming bumabatikos kay Mayor Baste. Kasi nga parang bugoy-bugoy lang siya. Kaya lang, tingnan mo, bugoy-bugoy kaya lang ang laki ng gross domestic product, ang daming mga pumupuntang investors, both local and foreign. Oh. Tapos sabihin nyo na may nagsasabing user daw siya ng pinagbabawal na gamot o whatsoever. So, itong ganitong mga pangyari sa testament sa brand of leadership and governance ng mga Duterte. Kung nakaya nilang iangat ang Davao City, kaya nilang iangat din ang Pilipinas basta tuloy-tuloy ang kanilang pamamahala. So, ano ngayon? Ituloy nyo lang na impeachment trial ni VP Sara. Excited na kami na matapos yan at sigurado ako na mananalo siya sa trial at magkakandidato siya na presidente sa 2028. So, galingan ninyo kayong mga diehard Duterte haters. Bigyan nyo naman ng konting challenge si VP Sara kasi as of now, walang kalatoy-latoy ang kanyang mga kalaban. Risa Ontiveros. Sino pa? John Vic Rimulya. Ilalampas. So, sana makonvince nyo si Madam Leni Robredo na tatakbo para medyo exciting naman ang labanan. Kung si Risa lang, ay wag na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Dire sa balay ni Ronald Idahon sakop sa Barangay San Miguel, Sitio Mooswagon, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang natabangan sa yero kay ang iyang atop silupin lang og trapal nga gisapaw-sapaw. So muna ang iyang pag-aatupan karon. Og muna ni ang ilang kahimtang. So diri lang sila magkatulog. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buk. Yang akong atop silpin nga akong So atrapang og silpin. napulo ni kabuk nga digis nga yero ang gitabang. Ito yung layap. Yan talaga sa 8 watts. Upod ni ang lansa nga gitabang. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita ginato nga natupan. Salamat sa tabang sa Ginoo. Og kanang nagatag sa sin. Kanang akong atop nga trapal og silupin. Wa ko magdaw mga mailisdan. Usa na ko salamat ko sa Ginoo. Nga panalangin gyapon niya maabutang ko ginabang diri sa akong balay. Isa ra katuig ang akong trapal og silupin. So
salamat jud kayo kay ni Lisden og Sin. Salamat kaayo.